Tapos ito talaga yung napulsuhan ko na sabi ko, ay, ang ganda nitong gawin kasi bago sa akin at sure ako mapapanood ng mga anak ko. Siyempre sa primetime queen na nagbabalik after more than 5 years. So, kumusta naman yan? Unang tanong, bakit itong My Guardian Alien ang napili mong pagbabalik? Yun muna. Well, nag-present sa akin yung GMA. Tapos ito talaga yung napulsuhan ko na sabi ko, ay, ang ganda nitong gawin kasi bago sa akin at sure ako mapapanood ng mga anak ko. Kasi gusto ko gumawa ng isang serye na kaya panoorin ng mga anak ko at magiging proud ako. Sabi ko nga, ito na yung time siguro na moment ko sa buhay ko na sa tuwing may gagawin ako, gusto ko maging proud yung mga anak ko sa akin. So ito yung My Guardian Alien. Nakita mo naman ang ano namin, OBB. Sabi ko nga parang worth it lahat ang paghihintay ng 5 taon para gawin ko. Napanood niyo daw ba yung Hi Bye Mama na K-drama and in a way yung naging reference ba siya or? Parang hindi. Kasi original to na inilikha ng GMA at ng mga writers natin na iniba nila talaga yung plataforma na to the point na gusto nila fantasy talaga yung ibigay sa akin. Excuse me, may nakapanood. Ghost daw yun, not Alien. Not Alien. Pero eto Marian, kasi kanina na-mention mo talaga na very important sa'yo na ang show na mapapanood, ang show na gagawin mo is mapapanood talaga ng mga anak mo, di ba? And how do you feel to be offered such a beautiful project na kasi ang uso ngayon, di ba, medyo mabibigat, may mga barilan, although may baril din naman dito, pero yung medyo mas hardcore na action. Hard na baril yun. Parang ganito. Ganun lang. Kasi syempre coming from the success of your movie also, di ba? Very values-laden talaga yung mga proyekto na ginagawa mo ngayon. Klaro kasi sa GMA kung ano talaga yung gusto ko at naging honest talaga ako sa kanila sa mga gusto kong gawing project sa kanila. At ito yung isa sa mga in-offer nila sa akin nung actually Zoom pa nga lang kami nung nakinuwento nila yung story sa akin. Parang sabi ko, parang ayoko na latagan pa ako ng ibang kwento kasi the mere fact na sinabi nila sa akin ito na original pang inilikha talaga ang kwento na ito, tapos fantasy pa. Tapos sabi ko may magandang asal na mapupulot yung mga batang makakapanood nito. Parang wala akong karapatang or wala ni katiting na sa isip ko na tanggihan talaga. Kasi ang ganda nung kwento, ang ganda nung latag. Tapos pinilit ko talaga na kailangan ang director ko nun. Although, hindi pa kami magkakilala talaga, literally direct. At wala pa itong mga pelikulang ito. Siya talaga ang nirequest ko para dito. At buti na lang hindi niya ako pinanghinaw. Kaya totoo, kasi parang sabi ko, ang ganda nung storya, tapos yung mga cast din, na parang yun yung nililook forward ko Kasi nung movie palagi ko sinasabi, ano ba tong pelikula nito? Gusto ko na mai-offer namin sa mga tao, ano bang mensahe ng pelikulang ito? Ngayon, sasabihin ko uli yan, ano bang offer namin dito para sa tao, para malaman nila, ano ba ang kahulugan ng totoong buhay? Ano ba para sa'yo ang buhay? Pagmamahal ba yan? Pagmamalasakit sa kapwa mo o sarili mo lang iisipin mo? Ano yung kinaibahan naman itong My Guardian Alien from the others? Walang mic. Ito. Ano yung pinagkaiba? Mas madami. Fantasy yung yung huli kong ginawa na pelikula, yung Firefly, and then before that yung Circus. Actually, sa totoong buhay hindi ako fan ng ng fantasy. Tapos pansin niyo naman yung mga nauna kong ginawa, mas fan ako ng realism. So, yung mga projects na dumarating sa akin na kagaya nito, parang nagsisilbi siyang challenge sa akin kung parang challenge ko yung sarili ko kung kaya ko ba or hindi. So with that, ang dami-daming iba pagdating sa akin. Kasi ang daming first time ko itong gagawin, itong mga kumbaga chroma-chroma, yung mga gano'n, tapos magpapalipad, the first time. So, which is, ikinatutuwa ko naman kasi mas marami akong natututunan bilang isang direktor. Tapos, iba din kasi yung kapag sinabi na fantasy, kapag kinakabit kasi yung family, yung konsepto ng family, family values,
mas yumayaman yung serye, mas lalo mong ikinaka-proud, mas lalo mong ipinagpapasalamat na kasama ka dun sa project. Parang ganon. So, hindi ko nasagot, di ba? Pero, parang yun yung pinagkaiba. Dahil laging first time dun sa akin, parang laging iba, parang ganon. So, ang hirap, hindi mo naman i-compare doon sa mga nauna mong ginawa. Kasi pare-pareho naman silang ikagalingan, pare-pareho naman silang may mga positive na naiaambag sa'yo bilang tao, bilang storyteller, parang gano'n. Wala naman pressure direct kasi yung last movie mo, blockbuster, award-winning, yung mga nakaraang serye mo din. Sila. Very successful. Wala naman. Hindi, ako kasi kahit naman halimbawa yung Firefly o yung mga nauna kong ginawa, kahit mga nanalo sila, tinitignan ko kasi lagi na parang I'm only as good as my team. Parang gano'n, na hindi ko laging ini-equate yung sarili ko na ako lang yun. Kundi trinabaho yun ng buong team, trinabaho yun ng lahat para maging maayos yung kalalabasan. So, hindi ako na-pressure kasi alam ko na yung mga nakaka-collaborate ko, like lalong-lalo na yung creatives, mga artista, PD, cinematographer, lahat sila, alam ko na isa kaming team, tapos lahat sinasaalang-alang namin yung kagalingan, yung ikagaganda ng show. So, hindi ko nararamdaman na nasa akin lang lahat yung bigat. Kasi tinitignan ko na part lang ako ng isang team. It's just that nagkataon na ako yung director, ako yung magli-lead, leader ka, hindi ka boss, parang ganon. I-check mo lang, pagsasama-samahin mo lang yung kagalingan ng bawat departamento, tapos i-check mo kung paano mo siya kumbaga titimplahin, para maipalabas ng material yung pinaka-best na version niya na dapat, which is yun naman yung aim namin lahat, gumawa ng magandang serye, lalong-lalo na nagtatanghal, nagpapakita ng pagpapahalaga, values. Yun naman talaga yung gusto namin, parang ganon, higit sa lahat.